today guys, pumotovlog lang ulit tayo. Same setup gaya na nakaraan. Single lens mode, action mode, 16:9 ratio. 4K resolution, 30 FPS. So yan yung settings natin sa Insta360 X4 Air. Dahil yung mga nakaraan nga sinusubukan natin tong single lens mode. And maganda naman yung kinalabasan, malinaw. Wala pa rin tayong mic. Ang gamit lang natin, built-in mic nitong action camera natin. So meron nga ulit akong schedule, Pasay at Paranaque. At nung nakaraan, nag-video rin tayo ng biyahe natin doon. Pero naka 360 mode yung camera natin. Ngayon, try natin yung ganitong settings. Tara, samahan nyo ako, biyahe na tayo. Ganito ulit yung setup natin, naka helmet mount. Okay din tong Insta360. Siguro mag-iisang linggo na ginagamit ko to sa ulan, pero wala naman siyang problema. Ang napapansin ko lang kapag gamit ko tong camera sa ulan, minsan yung yung audio kapag nagsasalita ako, kasi nga wala tayong gamit na mic. Kapag nagsasalita ako, nangungungo. Siguro nalalagyan yung mic niya ng tubig. Kaya ganun yung nangyayari, nangungungo. So check ko lang ulit, double check kung recording. Nagbiblink ng red, ibig sabihin recording tayo. Kapag blue yan, hindi tayo nag-record. Time check, 2:30 na. Let's go. So buti na lang bago tayo umalis, medyo huminto na yung ulan. Hindi ganun kalakas tulad kahapon. So sana tuloy-tuloy na wala ng bagyo, kasi sobrang hassle sobrang hassle bumiyahe kapag bumabagyo. Saka yun nga, baha ng baha sa ibang parte ng Metro Manila o sa ibang parte ng Pilipinas. Pag may bagyo, syempre baha, maraming nasasalanta. Okay lang sa akin kung ganitong panahon, hindi masyadong maulan, maambon lang, para medyo malamig. Hindi lang yung gaya nung nakaraan, di ba? Sunod yung ulan, ilang araw nang umuulan. Malakas pa naman din ang ulan. Yung Saturday nga, galing ako ng Paranaque. Buti nakauwi ako na maaga. Tapos nung gabi nakita ko sa news, bumaha pala doon. Kung ginabi pala ako doon, baka na-stranded ako. Luckily, maaga tayo nakauwi galing Paranaque, kaya hindi tayo inabot ng baha. Pero nung pauwi ako noon sa Ross Boulevard, may mga parte na meron ng tubig. Although passable naman, pero kapag tumagal yung ulan, feeling ko babaha ng malala doon. Madalas dito sa Quirino Highway, kahit na hindi rush hour, talaga naman yung traffic, grabe. Kahit pa motorcycle tayo, kung maliit na motor yung gamit mo, may ipit ka pa rin nahihirapan ka makasingit. Kasi nga makipot yung daan dito, tapos dinadaanan pa ng malalaking sasakyan. Yan, tulad yan, yung mga truck, yung mga container van. Tapos dun sa kabilang side, banda sa may bagbag, papunta ng bayan, Novaliches bayan, daanan din ng mga bus yun. Although wala masyadong dumadaan ng mga truck doon, gaya niyan, yung mga container van, tsaka yung ganyang kalalaking truck, di masyadong dumadaan doon, pero puro bus naman. Dito naman sa part na to, dito sa may bandang Sangandaan, dito naman dumadaan yung mga truck, yung malalaking truck. Tulad niyan, may mixer pa ang init na, may araw na. Ramdam ko na yung sikat ng araw, tumatago sa kapote. Init, manong. Pero mas okay na yan, kaysa ulan ng ulan. Naririnig tayo ng mga kasabay natin sa traffic o sa kalsada, kasi nga medyo pasigaw ako. Wala pa kasi tayong mic, wala pa rin yung in-order ko na mic. Kaya medyo nilalakasan ko rin yung boses ko para marinig dito sa action camera. Nakakapote pa rin tayo kasi ayoko magtanggal. Rider yung ulan Saka mamaya pag bumabante pa tayo doon sa ibang lugar, biglang umulan. Enjoy ko lang din sa 1 week na paggamit ko nitong Insta360 X4 Air, sobrang na-enjoy ko siya. Kasi bukod sa waterproof, sabi nila mas magaan daw to kaysa dun sa ibang Insta360 like X3, X4 and X5. And itong X4 Air, kaya naman sumabay na to sa X5. So hindi naman ako nagsisi sa desisyon ko na ito yung binili ko para sa first action camera ko. Para sa akin, sobrang panalo na ito. Very good. Satisfied ako sa camera na to. And yun nga, wala na akong hahanapin dito Pwede ko siyang gawin ganito, ganyang settings, parang typical na action cam. And pwede mo rin gawin 360. Plus ang ganda ng camera na to, very stable yung kuha. Kahit anong alog ng kalsada, kahit anong lubak, maayos pa rin yung stabilization niya. Sarap talaga magmotor pag ganito kaluwag. Sana ganito lagi. Kaso lang imposible yun.
nasa Pilipinas tayo. So isa pa palang napansin ko kapag gamit ko tong Insta360 X4 Air, tapos ganito yung settings niya, naka single lens, resolution 4K 30 fps, mas matipid siya sa battery, saka mas matipid sa memory. Pero kapag ginamit ko yung 360, saglit lang yung battery nito. Parang ano lang, 1 hour and 30 minutes na tuloy-tuloy na pagre-record. Pag naka 360 mode, yun, ubos agad yung battery niya. Pero kapag single lens, parang lagpas 2 oras yung ano, recording time. Ako na yung init ng ano, araw. Teka lang, tanggalin ko lang yung kapote ko pantaas. A few inches later. So ayun, continue tayo sa biyahe. Dumadampi na yung ano eh, sikat ng araw dun sa kapote. Ang init, lalim ng Tagalog, you know, dumadampi. Dito na tayo sa Dangwa, yung bilihan ng bulaklak dito sa Manila. Ayan yung mga bulaklak. So marami pa yan, hanggang dun, meron dun. Diba? Init na oh. Dito na tayo sa Quiapo Church. Ako lang ba o kayo rin? Dito sa Quezon Bridge, masarap dumaan dito eh, dahil na pababa ka na dun sa baba. Merong thrill eh, para kang sumasakay ng roller coaster. Dami mong alam, angkol. Pero diba kapag kahit nakasasakyan ka o motor, kapag bumaba ka dun sa may Quezon Bridge, ang sarap ng feeling eh, parang ang nasa rides. Tapos eto naman yung ayokong daanan sa Intramuros. Grabe, lubak-lubak dito. Oh, diba? Nagpa-vibrate yung boses ko dahil sa lubak. Eh hindi pa naman tayo nakapagpalit ng ano, suspension. Stuck pa rin tong suspension ng Giorno natin. Pero di ko alam kung malilesen yung ano, yung tab-tab kapag nagpalit ka ng suspension. Ine-enjoy ko pa tong suspension na itong ano eh, Giorno eh, yung stock suspension. National Museum. So yan guys, appreciate nyo muna yung view. Maganda rin dito eh. Yan, National Museum. So eto na nga, halipin na tayo ng Roxas Boulevard. Roxas Boulevard, sabi ni Waze o ni Google Map. Hindi niya alam basahin yung ano eh, Rojas Boulevard eh, o yung Rojas na word. Hindi, ito yung paborito kong daanan dito. Puro puno. Sarap mag-ride dito oh. Sarap dumaan. Presko ng hangin, puro puno. Walang kung anong amoy. Amoy green lang. So yun na nga guys, nandito na tayo sa location natin o sa destination. And kung nakaabot ka sa part ng video na to, salamat sa panonood ng wala akong kwentang motovlog. At yun, trabaho muna tayo. Hanggang dito na lang muna yung video. Keep safe. Peace.